Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Aris, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Aris yun, okay? So relax lang po kayo. Use your intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Aris, thank you again for all of your donations ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Aris. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong Seven of Swords. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your fortune, meron po kayong Five of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Queen of Cups. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya po sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, meron po kayong Three of Swords. This is all about you moving on from something. Alam ko na medyo masakit, medyo mahirap sa ma-view ng galing pa sa pagkalugmok o pagkalugi o talagang total heartbreak from someone in your life. At ngayon iniisip mo, paano ako babawi, paano ako babangon, paano ako makakalarga sa buhay ko with what happened. Kitang-kita ko rito, you are about to step forward in your life with bravery, katapangan, kalakas ng loob. Kitang-kita ko na pinanguhugutan mo yung pamilya mo. Sabi mo, kahit magulo, kahit masakit, kahit masalimuot yung dinanas mo in the past, kayang-kaya mo magwagi this time. Walang makakapigil sa'yo sa pag-angat ng buhay mo. Okay? Kitang-kita ko rito, you're about to really parang talunin yung mga bagay na pumipigil sa'yo moving forward. Especially po, ngayong linggong ito, full moon tayo in the sign of Aries on October 6. So ano ibig sabihin yan? Ito na yung pagbabalik ng otonomiya sa buhay mo. Parang self-power ito. No? Powerful time to really release yung mga outdated pattern and outdated expectations mo. Lalo't higit sa mga bagay na nakapanakit sa'yo. May realize mo, ay, bakit pa paulit-ulit ko siyang minamahal? Paulit-ulit din naman niya ako niloloko. Mga ganyan. Ay, bakit paulit-ulit kong ginagawa tong diskarte na ito? Paulit-ulit din naman ako nag-fail. So, meron ka may realize this week, Aries, na maling pattern na parang yun ang nagiging dahilan kung bakit ka lagi nasasaktan o bakit lahi kang nauuwi sa sawing palad, kumbaga. So ngayon, kinikilala mo na yung lakas mo at binabawi mo na sa buhay mo yung power mo. No? So ngayon, siguro this week, you're gonna realize, siguro simulan mo na ngayon after watching this reading, ano ba yung pattern sa buhay ko na kailangan ko ng baguhin at kailangan ko ng putulin in order for me to move on and itama na lahat sa buhay ko. Okay? Napakagandang message in your lingering energy. Kasi kayang-kaya mo daw mag-move on eh. Kayang-kaya mong bitawan na talaga yung mga bagay na mapanakit. Especially na sa challenge mo, yung mga nagiging rason kung bakit ka nasaktan at kung bakit ka nahihirapan. So may paraan tayo today, Aries, to really let go of ourselves and kunin natin sa buhay natin ulit yung kapangyarihan at otonomiya ng buhay mo. Okay? At the center, you have the Page of Cups. Kitang-kita ko rito, Aries, na para bagang sabi ng spirit guides mo, you need to really reevaluate kung kanino mo binibigay ang puso mo, attention mo, oras mo, affection mo, pagmamahal at connection. Okay? Kitang-kita ko rito that you are now trying to clarify yung mga bagay sa buhay mo long term. Okay? Kaya po ay binibigyan ng spirit guides mo ng panahon para mag-isip, panahon para tignang mabuti kung sapat ba yung binibigay ko para sa mga bagay na valuable. Halimbawa, you're giving too much attention sa isang past lover pero siya pala nagiging rason kung bakit ka nasaktan, kung bakit parang hindi ka makagalaw. Sa panahon na para evaluate mo, bakit ko ba binibigyan siya ng maraming time?
Bakit ko ba siya binibigyan ng maraming tsansa, no? So, here, sabi rito, huwag mong sayangin yung pag-ibig mo, huwag mong sayangin yung oras mo, huwag mong sayangin yung kakayanan mo para sa isang bagay o sa isang tao na alam mong hindi na para sa iyo. Especially para sa mga bagay na long term, no? Pluto, the planet Pluto is entering Aquarius on October 13 sa dulo ng ating reading. And that will give you clarity. Okay? Clarity para sa mga alyansa, sa mga totoong tao, sa mga allies mo, sa mga genuine people in your life na deserve makatanggap ng pagmamahal na ito o atensyon na ito. Especially po, dito mo makikita yung giging madali para sa'yo para makita yung kung sino yung aligned sa buhay mo ng pangmatagalan at kung sino yung hanggang dito lamang at nagiging ugat ng mga pagkabigo o pagkalungkot mo. No? So ngayon, nakita ko talaga evaluate what makes your heart happy at kung sino talaga ang karapat-dapat na paglaanan mo ng pag-ibig na yan, ng atensyon na yan, ng pangarap na yan at energy mo, kumbaga. Nakita ko rin dito ha, learn to have fun, Aries. Learn to put smile in your face again. Learn to enjoy life with your friends, with your family. Nakita ko rito na maging playful ka ulit. Have fun, okay? Page of Cups. You have the Seven of Cups. Yes. Nakita ko rito in your card, your spirit guides are telling you, marami pang pwedeng paglaanan ng effort mo bukod sa bagay na ito na nakapanakit sa'yo at nagdudulot ng pagkakulong o naglilimita sa'yo para umabante ka. Nakita ko rito na kung ilalaan mo lamang yung puso mo, atensyon mo, isip mo at oras mo sa mga bagay na may potensyal, maaaring doon ka na talaga makawala at magkaroon ng asenso sa buhay mo. Because you have a lot of options, pero nakita ko rito, hindi mo siya tinitignan o hindi mo siya napapansin dahil abalang-abala ka na nakatingin sa mga ito. Okay? Sa mga nagiging rason kung bakit ka parang down na down this time. Sabi ng spirit guides mo, learn to pivot. Ilipat mo yung tingin mo sa mga bagay na kapakipakinabang, sa mga bagay na may potential, na parang very, very promising. Panahon na para buksan ang isip mo sa mga pintuang matagal nang nakahantad para sa'yo, pero hindi mo tinitignan dahil abalang-abala ka sa maling bagay. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Swords. You want to have a clear vision of the future, no? Kitang-kita ko rito na bukas palad ka na, sabi mo, ayoko na, masakit na, hindi ko na kaya magtiis pa sa mga taong ito, sa sitwasyon na ito, and you want to get out. So itong espada na to, na hawak-hawak ni Queen of Swords, kayang-kaya mong gamitin yan para ma-slash, para maputol yung ugnayan mo sa mga tao, sitwasyon, bad habits, o mga negatibong nasa paligid mo. Maaring ikaw din to, no, babaguhin mo yung mga bagay na mali sa'yo. You're now reinventing yourself, trying to sharper your skills, or trying to believe on your own skills further, kumbaga. So nakita ko rito na maging decisive ka daw. Be articulate, okay? Especially po in your communication. Mean what you say and say what you mean, okay? Kailangan talaga maging articulate ka, maging vocal ka, kumbaga, sa mga bagay na gusto mo, especially in your relationships, at yung mga bagay na ayaw mo. Time now to put boundaries against other people na talaga namang, alam mo yun, kinocross ang iyong privacy, kinocross ang iyong right, kinocross ang iyong autonomiya, kumbaga. Especially po, ang bala mo dito, communication. Okay? Mercury is entering Scorpio then on October 6 sa start ng ating reading. So ano ibig sabihin para sa inyo mga Aries? This is like an open conversation para sa mga tema ng intimacy, sa relationship mo, sa partner mo, sa lover mo, para sa inheritance, para sa mga bagay sa bahay, especially here, in what you need. Totally tungkol sa mga bagay pampamilya, ari-arian, kinabukasan, bahay, aral, sa pera, no? Nakita ko rin for emotional entanglement. Para sa mga tao talagang meron kang bond, emotional bond, kapatid, magulang, anak, kaibigan, best friend, boss, pwede rin, no? Kung meron kang mga ugnayan sa kanila, panahon na para linawin yung boundaries na meron ka sa kanila. Pero kailangan daw talaga ng articulation. Ibig sabihin, malinaw na pakikipag-usap. Nakita ko rin dito, your mind is becoming sharper, no? Especially, ang swords ay tungkol sa isip, tungkol sa pananalita, tungkol sa communication. So, tatalas ang isip mo ngayon at makikita mo na kung ano yung mga bagay na totoo at ano yung mga bagay na hindi. At ano yung mga bagay na illusion lamang.
Okay? So nakita ko talaga dito, you're after the truth at wala ka ng panahon para sa kalokohan, sa paligoy-ligoy, sa panguuto at gusto mo na makita yung katotohanan para moving forward, meron kang panghahawakan. Okay? The Queen of Swords, the Six of Cups. Yes, panahon na para kalimutan talaga ang past. Alam ko, napapareminis ka pa, napapatingin ka pa sa past na ganito kami dati, ganito ako noon, nung bata ako, nung college ako, nung high school ako. Marami kang naaalala sa past. Pero panahon na para tuldukan yung past at panahon na para mag-move forward ka na. Masyado ka na doon nag-dwell sa past. Time na for you to really make a tuldok, okay? So that yung mga bagay na mapanakit ay talagang matuldukan na. Future-oriented ka na, kumbaga. And you are now really telling yourself, enough is enough, move on na ako, and kukunin ko na yung mga bagay na may potential for myself. Okay? Now, you are now starting to really see the clarity in your life. Malinaw na kung ano yung mga bagay na pang past at ano yung mga bagay na kaya ko pang abutin for the future. Okay? In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Ten of Cups, you need to nurture your relationships, okay? Venus, the planet Venus, is entering the sign of Libra po on October 13. So medyo sa dulong-dulo ng ating reading ito for the week. Pero makaka-apekto to sa'yo. So ano ibig sabihin nito? Time for you to really tignan yung harmony, peace, at tranquility para sa mga relasyon mo. Sa asawa, sa kapatid, sa anak, sa buong pamilya. Kailangan ayos kayo, no? So kailangan tingnan mo rin daw dito yung reciprocity. Yan. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa. Reciprocity ng love, ng business, ng connection, ng happiness, no? Parang tingnan mo daw yung bumabalik sa'yo at nilalabas mo. Kailangan what you give is something that you also receive. Okay? Nakita ko rito, if you can give the happiness for your family, alam ko masaya ka din. Pag nakikita mong okay sila, parang feeling ko okay ka rin. So, panahon na para bisitahin mo yung equal give and take for the family. Dapat ikaw din contented ka kung contentos din sila. Parang ganyan. So, hindi ka dapat bigay lang ng bigay. Dapat meron ka rin nahihita, meron ka rin nakukubra. Kumbaga. So, kung ito man tukol sa mga relasyon, dapat daw madala ka na sa mga pinagdaanan mo in the past. Especially kung ito ay controlling relationship, masakit na mga ugnayan, no? Panahon na para kilalanin mo yung boundaries mo, yung green flag and red flag, at ano yung mga bagay na dapat mo talagang deservedly makuha. Lalo't higit kung yan ay tungkol sa pag-ibig, sa mga pangangailangan mo, sa mga deserve mo makuha sa isang relasyon, no? Panahon na yun para pag-usapan at i-evaluate mo. You need to really impose. Pag ito binibigay ko, dapat ito rin makuha ko kasi hindi ka naman santo at hindi ka naman martir, 'di ba? Para bigay ka lang ng bigay. Sometimes you really need to feel that you are wanted, you are loved, you are appreciated, you are needed, and also you are being given ng mga bagay na kaya mo ring ibigay, okay? Ten of Cups. The Ten of Cups. Wow. Kinonfirm niya ang sarili niya. Yes. Maging bukas palad daw tayo sa pamilya, sa harmony, relationship sa pamilya. Kung mayroong mga issues, dapat nang pag-usapan. Kung may mga bagay na hindi dapat i-big deal, wag na i-big deal. Kung kailangan magtulungan para sa family business, magtulungan para mga ganyan. So, kapit bisig kayo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, sinasabi rito, yes, meron po kayong unexpected na income or unexpected gift mula sa isang bagay na ginawa mo in the past. Okay? Nakita ko rito na may resulta na. Halimbawa, nabayaran ka na today, meron ka nakabinbin na pera o naipit na pera na ang tagal inasikaso kasi may dokumento pa daw na dapat gawin. So ngayon, nakukuha mo na siya. For some of you, nakita ko rito that there will be a new opportunity coming to you this time. Okay? Itong new opportunity na ito maaaring mula sa isang bagay na pinaglaanan mo ng maraming atensyon at oras. Probably ito ay sa paperworks, o kaya nilakad mo na papeles, o kaya nilakad mo na interview, o kaya sa mga bagay na talagang binuhos mo lahat ng oras mo dyan. Nakita ko that you will be given a new door with a Seven of Cups, a new option or a new parang opportunity kung saan doon ay makakaroon ka ng kaching-kaching. Okay? Kaperahan ito. So ngayon, sabi ng spirit guides mo ay maging
tapat ka, maging diligent ka, maging bukas palad ka lang, especially here with the Ace of Pentacles, upward, paakyat with the Queen of Swords. Dapat alam mo yung gusto mo, alam mo kung saan mo to gagamitin, at ano yung vision mo for the future. Dapat hindi ka naliligaw, dapat hindi ka nalilito, dapat alam mo kung saan siya dadalhin, at gaano ko siya ka-importante at ka-valuable. So, magbalik tanaw ka with the Six of Cups. Tignan mo sa past kung ano yung mga bagay na naging harang before para ma-appreciate mo to. Kasi pag hindi mo na-appreciate yung mga dumarating at hindi mo tinatandaan yung nangyari sa'yo before, baka masayang ito. So always look back to see kung gaano kahalaga ba to ngayon to nakukuha mo. Okay? Nakita ko rin dito with the Ace of Pentacles, you're being guided to shift your focus sa isang bagay na mas mahalaga, especially sa mga pinto ang nagbubukas, no? Tignan mo kung ano yung promising at ano yung mga bagay na panggulo lamang. So, learn to really evaluate, especially po nasa season tayo ni Libra, panahon na para timbangin mo kung ano yung mahalaga, kung ano yung panggulo, kung ano yung practical, at ano yung mahirap gawin, ano yung kaya ko ngayon, at ano yung hindi. Para yung bagong blessing na darating maging long term. Okay? Ace of Pentacles. You have the Queen of Wands. Yes. Nakita ko talaga ito, you're in your element. Kitang-kita ko na may enjoy mo daw yung bagong darating. Halimbawa, may biglang lago sa yung negosyo. Kaya kitang-kita mo na unting-unting tumataas, gumaganda. Kaya na-enjoy mo na. Nakita ko rin dito na ito yung magbabalik ng sigla mo. Ito yung magbabalik ng kumpiyansa sa puso mo na, ay, kaya ko pala. Ay, magagawa ko pala. Ay, meron pa pala paparating para sa akin. Buti hindi ako sumuko. No? So, yung confidence mo at saka tiwala sa sarili na dati nawala dahil sa heartache na to, na dati na nadurog dahil sa mga kasawi ang palad mo, ngayon unti-unti mo nang binabalik sa buhay mo. Kaya ngayon, sabi rito, enjoy this new blessing. Halimbawa, meron kang bagong opportunity sa pamilya. For example, meron kang bagong sideline na aasikasuhin mo. Sabi mo, uy, promising yan na pwede sa akin yan. So, ngayon, put your whole heart, confidence, passion dito. Enjoy the process. Kasi pag ine-enjoy mo, doon mo makikita yung productivity. At hindi ka mapapagod. Yes, may pagod. Yes, may puyat. Yes, nakakahingal. Pero nakita ko na enjoy mo. Kaya hindi mo iindahin yung pagod, hingal, or kawalan ng tulog. Parang ganyan, no? So, enjoy the process. It will be good time for you to really, have a great time. Great adventure ito dahil sa bagong opportunity. Okay? In the area of your near future, eto ka with a Seven of Swords. Kitang-kita ko rito that your spirit guides are telling you, kailangan bagong atake, bagong diskarte. Especially here, marami ka ng, nakita ko kasi parang marami kang mga trust issues sa paligid. No? Hirap na hirap ka magtiwala, hirap na hirap kang manalig sa kakayanan ng iba o sa pinangako ng iba. Parang ayaw mo nang panghawakan yun dahil nga nadala ka na. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para ibalik mo sa buhay mo yung autonomiya ng buhay mo. Pagod ka na sa mga outdated na pattern o sa paulit-ulit na nangyayari na sa huli ikaw ulit ang biktima o ikaw ulit ang nasaktan, no? Sa panahon na para talagang bagong strategy, bagong paraan, bagong atake na hindi ka na ma-fall short at hindi ka na babalik sa gantong pagkakamali. Okay? Nakita ko rito in your near future, sabi ng spirit guides mo, avoid rushing decisions, okay? Maging strategic ka. Especially here, tingnan mo yung image niya. Parang nakatarak lahat ng espadang yan sa kalsada, pero dinukot niya yung pito at itinago niya. Kinuha niya. To the point na kahit na nakahawak siya sa talim, kita nyo ba? Parang doon siya nakahawak sa blades. So kahit na masaktan siya, ginawa pa rin niya, nagmadali siya. So anong epekto nun? Masusugatan siya, magdurugo yung kamay niya, at hindi niya mahahawakan lahat-lahat ng espada. At baka mabaksak pa sa sahig at may makarinig pa at makita pa yung ginagawa niya. So anong lesson ng Seven of Swords here? Sinasabi rito na huwag magmamadali sa desisyon. Kasi pag nagmadali ka, baka magkamali ka, masugatan ka pa, ikaw pa ang mapahamak, parang ganyan. So, if you have something to do na gusto mong gawin ng solo, gusto mong gawin ng on your own way, sabi rito, dahan-dahanin mo. Learn to think first before you make a move. Kailangan matagal mo tong pinagnilay-nilayan, hinanda, pinroseso, para pag i-execute mo na, walang pagkakamali or walang komplikasyon kumbaga na magaganap. Kasi napagnilay-nilayan mo, napaghandaan mo. So ngayon, no rush, okay? Huwag mag-rush sa desisyon. Porke nagawa mo na, porke gumaganda na, balabaran na lamang o
dire-diretso na lamang, hindi ka na nag-iisip, 'di ba? So, don't let your emotion of being happy, of contentment sa pabara-barang desisyon. Kailangan laging pinag-iisipan, laging pinagnilay-nilayan, okay? The Seven of Swords, the Six of Pentacles. Yes. Panahon na para I'm hearing here panahon na para ikaw naman ang maglaan ng mga bagay na katiwa-tiwala. I don't know why. I'm hearing that. Nakita ko rito na equal give and take eh. Kung lagi kang kubra doon ng kubra at lagi kang umaalis just to get what you want, dapat mo rin daw tignan yung mirroring. Yung kailangan nag-mirror, yung nag-reflect sa'yo yung mga bagay na gusto mong makuha. Halimbawa, kung lagi ka nagatago ng mga gamit-gamit, eh wag kang umasa na bibigyan ka ng ibang tao kasi nagatago ka rin sa'yo. Kumbaga parang kung ano yung pinapakita mo at ginagawa mo sa iba, yun din ang babalik sa'yo. Parang ganyan. So ngayon, if you want to really receive something, you need to learn to trust people or magkaroon ng mga bagay na huwag mong solohin. Parang ganon. Learn to be cooperative, learn to collaborate. Nakita ko rito na especially with your issue, baka may trust issues ka nga, parang panahon na para kilalanin mo talaga yung reciprocity, kumbaga, yung equal give and take. Kung kanino ka dapat magtiwala, kung kanino ka dapat manalig, no? At kung sino yung mga tao na patunayan mo na kaya mong pagkatiwalaan with all of these things na balak mong gawin. So, nakita ko rito talaga you want to really get out of something na hindi na talaga valuable para sa'yo. Sabi mo, ayoko na dyan kasi hindi naman ako pinapahalagahan. Ayoko na dyan kasi hindi naman ako pinapakinggan. Ayoko na dyan kasi hindi naman ako vina-value or hindi ko naman nakihita o nakukuha yung mga bagay na inaasahan ko. Especially in your expectations, no? So ngayon, nakita ko talaga aalis ka sa isang lugar, sa isang relasyon, o sa isang karera or industriya na walang equal give and take. Sabi mo, kung mananatili ako dito at magpapakamartir ako, mahasayang ang oras ko. I want to find my own way, my own place, where everything is equal at nakikita mo na pinapahalagahan ka, parang ganyan. So, kitang-kita ko rito, you will not settle for less. Okay? Very good for you. But sabi nga ng spirit guides mo, maging matalino ka sa pagde-decide, okay? Hindi pwedeng bara-bara lang yung aksyon na nadala ka lang ng emosyon. Dapat yan, matagal mong pinag-isipan bago mo gawin, okay? In your challenge, you have divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress, inner harmony. Yes, hindi pwedeng puro saya lamang, hindi pwedeng puro lungkot lamang. Dapat binabalanse mo yan in order for you to get yung tamang timpla ng buhay. Ano? Kasi pag lahi kang masaya, nakikita ko dyan, baka pabayaan mo na yung mga proyekto mo, pabayaan mo na yung responsibility mo. Pag masyado ka namang malungkot, hindi mo nakikita yung ganda ng buhay. So parang kailangan balance lang. Learn to really see the beauty of things and learn to work on dun sa mga bagay na medyo madilim na parte ng buhay mo. So you have to really get that balance, okay? Now, the message, sacred boundaries, respecting and honoring your limits sets you free. Assertiveness and self-care. Yes, kung ano yung mga bagay na mapanakit at ano yung mga bagay na mapaniil, kailangan talaga pinapahalagahan mo ang sarili mo. Nag-set ka ng boundaries, especially here with a Queen of Swords. Kailangan alam mo kung ano yung mga bagay na hahayaan mo lang mangyari sa'yo at ano yung mga bagay na pipigilan mo na parang, hoy, sorry, enough na yan. Hindi ko napapayagan yan. Masyado na, sobra na, enough na. So, learn to put boundaries for your safety and also to impose yung iyong autonomiya na hindi ka papayag na kayan-kayanan lang or daan-daanan lang o loko-lokohin lang. Okay? Learn to stand up for yourself. Especially here with the challenge, you have the Devil card. Panahon na para kilalanin mo yung mga bagay na talagang toxic sa life mo. Toxic friend, toxic lover, toxic family dynamic. Baka mamaya lagi silang nandyan para humingi lang ng pera pero wala naman silang binibigay para sa'yo o hindi ka pinapahalagahan. Panahon na para mag-impose ng harang o limitasyon para maramdaman mo pa rin na ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. But for some, kita ko rin dito na meron ka mga dapat baguhin sa sarili mo, ang Aries. Okay, halimbawa, madali ka magtiwala o kaya madali kang magalit o kaya late ka na matulog, like ka nanonood ng Netflix hanggang 3 a.m. tapos ipasok ka pa ng 7 a.m. So paano, di ba? So may mga habits ka rin and routines na kailangan baguhin in order for you to really get out of a system. Kailangan talaga complete overhaul eh. Meron kang babaguhin sa sarili mo, sa buhay mo, sa circle mo para makawala ka na sa bigat at dumiretso na yung buhay mo. Okay? The Devil card, the Three of Cups. Nakita ko rito, wrong choice of group.
Kitang-kita ko rito na parang may mali kang grupo or mali kang sinasamahan, whether group of friends or co-workers. I'm seeing here very, very toxic sila sa'yo. Or like, parang overindulgence ito. Narinig ko rin na parang you always go out na madalas. Baka lahi ka na gimmick o lumalabas or nag spend ng maraming pera or time with a certain group of people na parang napakalaki na impluwensya nila sa'yo to the point na hindi ka makahindi. No? So ngayon panahon na para putulin yung ugnayan mo. Lalo't higit sa mga issues, kung nafe-feel mo na to mga taong to lagi mong sinasamahan na, uy, parang pag wala ako ang pulutan nila. O kaya pag wala ako, lagi meron silang issue sa akin o meron lagi nangyayaring drama. So make sure na iiwasan mo na sila. Narinig ko, learn to know the right people na samahan mo. Find your tribe, okay? Hindi lahat ng taong nakangiti sa'yo pag nakaharap ay mabait talaga. Sometimes you need to put boundaries at narinig ko rito, don't tell everybody your secrets, your personal information, lalo't higit kung hindi yan mapagkakatiwalaan, okay? Learn to really cut off people in your life na talagang hindi na talaga swak sa yung mga long-term goals. Halimbawa, yung mga friends o kaya best friend o kaya katrabaho na para bagang hindi sila swak sa pangmatagalang kong plano. Parang ganyan, okay? In your fortune, you are a beacon for others, a wise leader, yes. Marami daw mga taong tingin-tingala ka dahil mahusay ka, professional ka, kayang-kaya mong solusyonan yung mga problema, maparaan ka, street smart ka daw, parang ganyan. Pag meron task or assignment, sa'yo sila lalapit at talaga magagawa mo siya at the end. And nakita ko rito parang meron kang recognition, you are a great employee, parang marami kang naling awards, marami kang pagkilala. So, ikaw ay tinitingala sa area of your concerns, okay? Now, the message you have embracing enthusiasm, shout out to the heavens with happiness. Yes, panahon na daw para baguhin mo yung mindset mo. Always be enthusiastic, always be happy, maging positive thinker ka lang, and always be grateful sa langit sa mga bagay na binibigay sa'yo. Especially here with the Five of Swords, marami ka nang pinagdaanan in the past. Mga gulo-gulo sa trabaho, sa pamilya, sa love life, lahat na ng sugat or pagkadurog ng puso, dinanas mo na eh. Pero heto ka you are reigning supreme, winning the battle. Nakita ko rito na sa kabila ng pinagdaanan mo, thankful ka, at sa kabila ng pinagdaanan mo, okay ka. So, nalagpasan mo yan. Survivor ka, ika nga. So, ngayon, itaas mo ang noo mo at huwag mo na daw isipin pa kung ano yung nangyari before, kung ano yung nasabi before, kung ano yung mga drama before, kung ano yung mga maling sinabi sa'yo na medyo hanggang ngayon bubog pa rin sa puso mo. Narinig ko dito na time na for you to let go and celebrate yung mga bagay na meron ka. Kasi parang you are better than them. You are higher than them. So, bakit mo sila bibigyan ng espasyo sa utak mo at sa puso mo? Learn to move on. Sabihin mo, ay, okay lang yan. Worth it lahat ng yan. And at least ako panalo ako. At least ako matagumpay ako. At least ako meron akong pinatunguhan. So, wag mo nang bigyan buhay pa at bigyang panahon pa yung mga bagay na nega. Celebrate your life, okay? Especially nakita ko rito, parang you're taking a risk. Meron kang ginawa na isang medyo nakakaba at kakaibang bagay pero ikaw yung panalo, nagkaroon ng magandang resulta for you, okay? The Five of Swords, you have the Two of Swords. Yes. Ngayon nakita ko makapag-decide ka talaga on something that is heavy for you. Whether leaving something behind or moving forward or dealing with them. Parang nakita ko rito, the decision will be the right decision for you. Okay? Nakita ko rin dito na parang sabi ng spirit guides mo, learn to really detach yourself from something na toxic. Sabihin mo, kayang-kaya ko kayong iwan. Lalo't higit ko nabibigatan ka na. Kayang-kaya ko kayong layuan. So, makakapag-decide ka this time to pick yourself and choose yourself and be happy on your own nang wala sila. Parang ganyan. So, reigning supreme ka talaga dito. Your decision is right. Your decision is the right decision. Okay? So, congrats po. Leaving someone or something behind na talagang hindi na makakatulong sa'yo. And worth it lahat ng yun. Okay? Natuto ka na doon. Sa panahon na to para maging mas matalino, maging mas decisive, and moving forward, you're better off without them. Parang ganyan. Okay? In the area of your divine messages, you have your hard work is paying off. Yes, meron po kayong mga pinagtrabahuhan, especially here, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano maraming naging issue o away o gulo, ikaw pa rin ang namayani sa huli. So, your hard work is paying off. Kayo mga tao sa paligid na may issue sa'yo o
ini-issue ka pa, chinichismis ka pa, hayaan mo sila kasi mga talonan sila, parang ganyan. Okay? Now, the message, nothing will come of this situation. Yes, wag mo nang patulan. Walang mangyayari sa'yo kung magadwell ka sa pain, kung papatali ka sa kanila, or gagatong ka pa, no? Panahon na para umiwas, piliin mo ang sarili mo with the Two of Swords. Go on ka sa mga bagay na kapaki-pakinabang. So, napakaganda nun. In the area of your divine messages, meron po kayong Queen of Cups. Queen of Cups all about you choosing what makes you happy. Follow your heart, okay? Yan ang pinaka-payo sa'yo ng yung spirit guides this time is to follow what makes you happy. Kung saan ka payapa, kung saan feeling mo ito yung fulfilling para sa'yo at satisfying para sa'yo. Panahon na para pakinggan ang puso kung ano talaga ang totoong happiness. Huwag ka na daw makukontento kapag napipilitan ka lang. Dapat daw bukal sa puso and don't settle for less. Yan ang kita ko dito. Queen of Cups. The Seven of Swords, yes. Nakita ko rito talaga dalawang seven na to. Seven of Swords. 7-7 is very, very lucky para sa'yo, no? And sa prominence ng Seven of Swords dalawang beses, parang sinasabi rito na protektahan mo na daw ang puso mo laban sa mga tao na nakapanakit sa'yo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, reciprocity. Okay? Equal give and take. Kung hindi mo nakukuha yan sa mga taong ito, alis ka dyan. Kung hindi mo nakukuha yung pag-ibig na yan na kaya mo ilaan, bitawan mo yan. Kung sa business na to, ikaw ay palugi na o kaya hindi ka pinapahalagan, panahon na para magkaroon ng bagong strategy. No? So with a Queen of Cups and the Seven of Swords, nakita ko rito na talagang nag-underwent ka sa isang bagay na mapanakit. Siguro lying, cheating, stealing, mga tao nang loko sa'yo, mga tao nang iwan sa'yo, o talagang na-disappoint ka, nasaktan ka sa kanila. So nakita ko talaga na guard your heart this time. Okay, protect your heart, find your happiness, kung ano yung tibok ng puso mo, doon ka pumunta. And nakita ko talaga dito na may trust issues ka na. So, ilaan mo lang daw ang puso mo sa mga katiwa-tiwala at mararamdaman mo yan kung sino yan. Okay? Panahon na para protektahan ang puso mo. And find your true happiness. Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, meron ka daw mga close friends talaga na talagang maaasahan mo. Pwede mong kapitan yon. Pero ngayon, nakita ko talaga kilalanin kung sino ang totoo. Now, the message of Bear, danger, especially in money matters. Yes, panahon na para talaga maging secretive ka, ha. Hindi pwedeng lahat ng tao nakakaalam ng pera mo, ng sweldo mo, ng bangko mo, ng kaperahan mo, negosyo mo. Always be secretive para walang kahit sino mang mag-invade ng pera mo o ng privacy mo. Okay? Will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Yes, panahon na para maging decisive, magkaroon ng clear mind sa mga bagay na gusto at ayaw. Okay, another message you have. Four-leaf clover, great good fortune. Wow, congrats po. Meron po kayong swerte this time. Now, the message you have, victory in some endeavor. Yes, panalong-panalo ka sa isang aspeto ng buhay mo. Kaya nakita ko talaga happiness for the family. So, may good news, may fortune after difficulty. Egg, success assured with good plans and hard work. Yes, yung iyong pagpagod, yung iyong hard work dito, talaga mag-pay off. May magandang resulta daw yan. Congrats po. Ang outcome mo for October 6 to 12, you have the Fool card. Yes, yes, yes. Bagong simula, bagong pananaw sa buhay. Nakita ko talaga na sa lahat ng pinagdaanan natin dito, alam mo na kung ano yung mga bagay na itatapon mo na sa buhay mo, mga bagay na i-let go, mga bagay na ihihinto mo na kasi sabi mo hindi na para sa'yo. At eto ka, you're on to a new journey somewhere else. Nakita ko mga bagong pakikisama, bagong friends, bagong lugar, bagong opportunity na handang-handa ka ng tulayan. Especially for your long term, no? Nakita ko talaga yung kahandaan sa puso mo eh. Especially po after Pluto entering Aquarius on October 13, talaga namang lilinaw ang isip mo sa mga bagay na gusto mong tahakin, sa mga bagay na gusto mong simulan, at sa mga bagay na gusto mong gawin na this time. So congrats po, you're entering a new era of your life. Congrats po. The Fool card, the Ten of Pentacles. Yes, something long-term talaga to. 10 all about ending a tough cycle at papasok ka na sa bagong cycle ng buhay mo kung saan dito tatagal ito. Nag-iisip ka na para sa pamilya, para sa retirement mo, para sa ipon mo, no? Nag-iisip ka talaga ng pangmatagalan. Meron sa inyo magkatayo ng negosyo na talagang ito na yung stable na negosyo na talagang long term mo siyang papakinabangan. Sa iba naman po sa inyo, nakita ko papasok ka sa isang trabaho, sa isang career na doon talaga sementado yung pundasyon at talagang
tatagal ka dyan. So congrats po, a long-term happiness, a long-term money gains will come to you because of this new blessing or new move na gagawin mo. So congrats po. So Aries, yan po ang inyong October 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.